Araling Panlipunan 6, Quarter 2, Week 7, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa Hapon. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa Hapon. Para sa most essential learning competencies, na ipaliliwanag ang paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa Hapon. Dahil sa digmaang naganap sa panahon ng mga Hapon, na naig ang takot sa mga Pilipino. Naging mahina ang kalakalan at industriya, napabayaan ang pagsasaka, nasabak sa kahirapan at kagutuman ang mga Pilipino. Sa kabila nito, sila ay naging maparaan at malikhain. Natuto silang magtanim ng mga gulay at mag-buy and sell upang kumita, upang matugunan ang kagutuman at kahirapan. Ang naranasang kahirapan ng mga Pilipino ang lalong nagpasidhi ng kanilang kamalayan upang ipaglaban ang kalayaan. Maraming mga Pilipino at Amerikano ang nagpasyang mamundok. Nagtatag sila ng mga kilusan na pinamumunuan ng mga USAFFE at mga sibilyan at ipinagpatuloy ang pakikibaka laban sa mga Hapon. Sa pagkakataong ito, inaasahang masusuri mo ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan ng bansa laban sa Hapon. Maipaliliwanag ang kilusang gerilya at hukbalahap. At nakasusulat ng sanaysay na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga paraan na ginawa ng mga Pilipino sa pakikipaglaban. Ngayon ay dumako muna tayo sa pagsasanay bilang isa. Sa kasalukuyan, may digmaan pa bang nagaganap sa iba't ibang panig ng bansa? Saan-saan ang mga ito? Sa palagay mo, bakit nila ito ginagawa? Narito ang aking halimbawang sagot. Sa kasalukuyang panahon ay mayroon pa ring nagaganap na digmaan sa ilang panig ng bansa, katulad na lamang ng labanan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at mga rebelde o NPA sa lugar ng Mindanao, lalo na sa lungsod ng Marawi. Ang pakikipaglaban ng mga sundalo laban sa mga NPA na ayaw sumunod sa ating gobyerno ay upang protektahan ang mga sibilyang nadadamay sa kanilang ipinaglalaban. Marami na ring mga sibilyan at mga sundalo ang namatay dahil sa digmaang ito. Ngayon ay talakayin na natin ang ating aralin. Talakayin natin ang pagtatatag ng kilusang gerilya. Sa panahon ng mga Hapones, nakaranas sa maraming Pilipino ng kahirapan at kalupitan. Dahil sa karanasang ito, marami sa mga Pilipino ang buong giting na ipinaglaban ang kalayaan. Kaya naman ang mga USAFFE na nakaligtas sa kamay ng mga Hapones ay piniling mamundok at sumama sa kilusang gerilya. May mga ibang Pilipino rin na pumanig sa mga Hapones at tinawag silang makapili. Ang anumang impormasyon na nakukuha ng mga gerilya sa pakikisalamuha sa mga kalaban ay ipinaalam nila ito sa mga Amerikano. Ang mga kasapi ng kilusan ay mga pari, guro, mag-aaral, mga opisyal at sundalong Pilipino. Binuo ang kilusan upang mawakasan ang pananakop ng mga Hapones sa bansa. Kinakatakutan ng mga Pilipino ang Kempeitai, ang pulisyang militar ng mga Hapones. Ang mga nadadakip na gerilyang Pilipino ay ikinulong, pinarurusahan at pinatay sa Fort Santiago.
Upang hindi sila matunto ng mga Hapones, naglagi ang mga gerilya sa mga kabundukan, malalayong pook at kagubatan. Ang mga nasa lungsod at bayan ang naghahatid ng balita sa mga gerilya na nagtatago sa mga nasabing lugar. Marunong magtago ang mga gerilya kaya naman mahirap silang hulihin. Kapag sinasalakay nila ang mga garrison ng mga Hapones, ay bigla na lamang silang lumilitaw. Sinamsam nila ang mga armas ng kalaban at ginamit ito sa pakikipaglaban sa mga Hapones. Ang sumunod naman ay ang hukbalahap. Ang hukbong bayan laban sa Hapon o hukbalahap ay isang kilusang itinatag upang labanan ang mga Hapones. Ang kilusang ito ay pinamumunuan ni Luis Taruc. Mga magsasaka sa gitnang Luzon at katimugang Luzon ang karamihan sa mga kasapi nito. Labis ang galit ng mga kasapi ng hukbalahap sa mga Hapones. Sinisira nila ang mga pampamahalaang gusaling itinayo ng mga Hapones. Dahil dito, labis na nabahala ang mga Hapones sa mga pagkilos ng hukbalahap. Malaki ang naging ambag ng mga kilusang ito sa pakikipaglaban sa mga Hapones. Napigilan ang mabilis na pagsakop ng mga Hapones sa pamamagitan ng pakikipagdigmaan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Ipaliwanag ang sumusunod. Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Ano ang itinatag ng mga Pilipino upang labanan ang mga Hapones? Tama! Itinatag ng mga Pilipino ang kilusang gerilya at ang hukbalahap upang labanan ang mga Hapones. Pangalawang tanong, sino ang namuno sa hukbalahap? Tama! Ang kilusang ito ay pinamumunuan ni Luis Taruc. Pangatlong katanungan, bakit binuo ng mga Pilipino ang mga kilusan? Tama! Binuo ng mga Pilipino ang kilusan upang mapigilan ang mabilis na pagsakop ng mga Hapones sa pamamagitan ng pakikipagdigmaan. Pang-apat na tanong, paano ipinamalas ng mga Pilipino ang pagpapahalaga sa kalayaan? Tama! Ang mga Pilipino ay buong giting na ipinaglaban ng kalayaan sa pamamagitan ng pakikidigma nila laban sa mga Hapones. Panglima, naging matagumpay ba ang mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Hapones? Pangatwiranan. Ang aking halimbawang sagot ay, naging matagumpay ang mga Pilipino sa pakikipaglaban dahil na rin sa pagtatatag ng mga samahan upang labanan ang mga Hapones. Ang kagitingan ng mga Pilipino ay naging daan upang mapigilan ang pagsakop ng mga Hapones sa Pilipinas at dahil diyan ay unti-unting nakamit ng mga Pilipino noon ang kalayaan. Para naman sa pagsasanay bilang 3, paano mo maipamamalas ang pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan laban sa mga Hapones? Ipaliwanag ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagguhit ng poster. Mga bata, sa pagsasanay na ito ay gagawa kayo ng isang poster na nagpapamalas ng pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga Pilipino na nakipaglaban para sa kalayaan laban sa mga Hapones. Para naman sa pagsasanay bilang 4, puna ng tamang sagot ang mga patlang. Unang bilang, ang mga USAFFE na nakaligtas sa kamay ng mga Hapones ay piniling mamundok at sumama sa... Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay kilusang gerilya. Pangalawa, ang mga Pilipino na pumanig sa mga Hapones ay tinawag na patlang. Magaling! Ang tamang sagot ay makapili. Pangatlo, ang mga nadadakip na gerilyang Pilipino ay ikinulong, pinarurusahan at pinatay sa patlang. Magaling! Ang tamang sagot ay Fort Santiago. Pang-4,
Ang patlang ay isang kilusang itinatag upang labanan ng mga Hapones. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay hukbalahap. At panglima, ang tawag sa mga pulisyang militar ng mga Hapones ay patlang. Magaling! Ang tamang sagot ay kempeitai. Para naman sa pagsasanay bilang 5, ipakita sa pamamagitan ng fact-storming web ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa Hapon. Narito ang fact-storming web. Paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino. Ano-ano nga ba ang paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino? Ang kanilang naging paraan ay ang pakikipaglaban ng kilusang gerilya. Sumunod, pakikipaglaban ng mga hukbalahap. Sumunod, pag-espiya ng mga Pilipino sa mga Hapon. At sumunod, ang pakikipaglaban ng mga sundalong USA FFE. Para naman sa pagsasanay bilang 6, ano-anong mga aral ang natutuhan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Hapones? Bilang isang mag-aaral, paano mo maipamamalas ang pagpapahalaga sa mga paraan na ginawa ng mga Pilipino sa pakikipaglaban? Sumulat ng sanaysay tungkol dito. Narito ang aking halimbawang sagot. Maraming natutunan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Hapones, bagamat na naig ang takot sa mga Pilipino at naging mahina ang kalakalan at industriya, sila ay naging maparaan at malikhain. Natuto silang magtanim ng mga gulay at mag-buy and sell upang kumita, matugunan lamang ang kagutuman at kahirapan. Bilang isang mag-aaral, ay pahahalagahan ko ang ating kasaysayan at ang pagsisikap ng mga Pilipino noon na makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng pagiging matapat sa ating bansa at pagbabahagi sa mga susunod pang henerasyon tungkol sa kanilang ginawa. Tandaan, lumaganap ang kilusang gerilya, lalo na ang hukbalahap na pinamumunuan ni Luis Taruc. Naglagi ang mga gerilya sa mga kabundukan, malalayong pook at kagubatan. Malaki ang naging ambag ng mga kilusang ito sa pakikipaglaban upang makamit ang kalayaan. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 7, isulat ang tama kung tama ang pahayag at mali kung mali. Unang bilang. Si Jose Banal ang pinuno ng hukbalahap na namuno sa paglaban sa mga Hapones. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Dahil hindi si Jose Banal ang pinuno ng hukbalahap, kundi si Luis Taruc. Pangalawa, pinlano ng mga Huk ang pagpapabagsak sa pamahalaan ng mga Hapon sa Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangatlo, napigilan ang mabilis na pagsakop ng mga Hapones sa pamamagitan ng pakikipagdigmaan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pang-apat, kinakatakutan ng mga Pilipino ang kempeitai. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Panglima, naging kakampi ng mga Hapones ang mga gerilya. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Dahil hindi gerilya ang naging kakampi ng mga Hapones kung hindi ang mga makapili. Ayan mga bata! May natutunan ba kayo sa ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!